Good morning, good morning, good morning mga paps. O eto mga paps, 110 days old na itong mga alaga ko. 110 days. So nag-drain ako para palitan ko yung tubig kasi medyo malabo. Malapit ko na silang i-dispose para makita ko ngayon kung ano lang yung kukunin ko na pambenta. Kasi sabi ko nga hindi sila pare-parehas ng laki, kaya hindi ko sila sabay-sabay na maibenta. So yan, more or less, ano na yan, more than 1/2, siguro almost 3/4 na yung timbang, yung makikita kong malaki. Which is talagang malaki na, pwede nang i-dispose. Ito, lalagyan ko ng tubig, bagong tubig, para malinaw. Malamang yung pambenta dito ko na ilalagay, tapos yung iba na hindi dito sa kabila. Okay. Ito, i-flex ko lang yung mga bagong bili kong fingerlings. Pangatlong araw nila ngayon. So yan, medyo masigla naman, pero nakikita ako may mga patay lumulutang. At tinatanggal ko din. At yan ang papalit dito sa ating harvest ngayong buwan ng Disyembre. Ito. More or less, before Pasko siguro, ma-dispose na natin to lahat. Then, kung yung maliliit na yan, medyo lumaki na, magsasizing na tayo. Siguro, dadagdag pa ako ng alaga. So, yan mga paps. At, standby muna kayo. Lalagyan ko na siya ng tubig. Mano-mano yung pagpatubig ko. Yan nga. Bobombahan ko para magkaroon dito ng tubig. Well, back in the Lola. Magandang gabi mga paps. Dito tayo sa Ayaga, Abulug, Cagayan para kunin natin yung ating fingerlings. Meet up natin 7 o'clock na ng gabi. 27 kilometers mula dun sa bahay hanggang dito. Nag-order nga tayo ng 1,000 na fingerlings from Isabela. So antay-antay lang tayo ng konti kahit gabi na. 7 na ng gabi. Bagong dating pa lang ako dito sa aking pond, kinuha ko nga yung ating fingerlings na ilalagay dito. Hindi ko pa nga natatanggal yung mga dahon ng saging na nandito. Kaya tanggalin ko muna bago ko ilipat o pakawalan itong mga fingerlings natin. So tatanggalin ko na mga to. Medyo gabi na. Gusto kong makatiyak na tama yung nabili ko. Kaya kahit medyo pagpuyatan ko ng konti, bibilangin ko siya isa-isa. Ang sabi sa akin ng seller ko, binigyan niya ako ng 5% na mortality. Ang sabi ko nga, bakit 5%? Dapat 10%. Hindi man siya umimik, pero okay, tinuloy ko pa rin yung transaction. So ngayon, bibilangin ko siya. Ang binili ko nga pala na fingerlings ay 3.5 to 4 inches. So bale, ito yung binigay niya sa akin. Yan mga paps. Ulitan talaga yung pag-iisip ko, kaya may sira akong metro dito kahit madilim. Susukatin ko siya kung aabot nga siya ng 3.5 o 4 inches gaya ng napag-usapan. Ito 2 inches, 2.3. Ito namang isa, okay, hanggang dun sa pinakadulo. Ito 3 inches. Yung pinakamalaki 3 inches. Yung pinakamaliit 2.5. Ganun kalalaki lahat, oh. Ano pa man, di okay na. That's it. In good faith. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 7. 77. Ay, 300. Ay, naka 300 din. 500. Ay, naka 500 din. Ayan guys, oh. Last na to. 928.
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 939. Tapos, apat ang patay. Oh, ito apat ang patay mga paps. Oh. Ito. Day 2, 48 hours later. Pangalawang araw nila ngayon. Bale, yung fingerlings na hinulog ko dito ay 890 ang natitira ngayon. Yung pinapakain ko mga paps, ito, ay binabad ko muna ng 30 minutes para maging malambot kasi maliliit pa sila. Wala kasi akong mabilhan ng pre-starter dito. Ang binibigay ko na kahit maliliit sila, starter. Yung nga lang, medyo mas malalaki ang butil niya kaya binababad ko. Tapos minamash ko ng kaunti para madurog siya. Saka ko ipapakain sa kanila. Kahapon malinaw tong tubig ko. Syempre yung pinapakain natin, umahawa na siya dito sa tubig. Kaya medyo lumalabo na siya. Siguro mga ilang araw to malabo na. Hindi ko na makikita yung hito kung hindi sila kakain at lulu. Several bad puns later. Ito mga paps, yung sinasabi ko na pag nagwa 100% drain ako ng tubig, ay nagkakaroon ako ng mortality. So ito, 2 days na na-drain ko to, pinalitan ko na kaya medyo malinaw. Dati kulay pink ito, ganun dun dito sa kabila. Ngayon dito sa kabila, ngayon ko lang pinalitan ng tubig. Yan, medyo nagtira ako ng konti para merong lansa. Kasi dito sa kabilang ito, talagang 100% drain ko siya kasi binilang ko yung laman. Ngayon, after 2 days, malalaki na yan. 3 months old na. Ay, ito yung natuklasan ko. Ayan. Meron 3 na patay. Ang karanasan ko na mai-share sa inyo, dito sa pond ko na to, pagka drain ko siya ng 100%, walang matitira talaga, mak-clear ito, hito lang matira, then tutubigan ko siya, ay nagkakaroon ng water shock. Totoo yung water shock, saka stress, kasi ilang drain na rin ako ng 100%, ay nagkakaroon talaga ng mortality. So yan mga paps, yung may share ko na pag madalas tayong mag-drain 100%, ay baka walang matira sa ating mga alaga. Puro mamatay sa stress sa water shock. Hopefully dito, bagong palit ko ng tubig to, pero hindi ko win 100%, nagtira ko ng konti para may lansa. Sana walang mamatay. So ito na yung mga alaga akong maliliit. Mula kaninang umaga, nakakuha na ako ng 4 na patay. So ngayong araw pa lang, 4 na. Ito yung binili ko ng 3.5 na sabi nila. Ayan lang yung laki nyo. 2.5. Yung mas maliliit dyan, 2 inches. Ang strategy ko dito mga paps, pag nag 100% ako, hindi ko siya pupunuin. Ayan o. Wala pang 50% yung nilagay ko. Para at least yung lansa na andyan pa din. Then daily, dadagdagan ko na lang hanggang sa mapuno na naman siya. Yung sinasabi ko na hindi ko mai-recommend yung waterproofing na pintura. Kasi talagang, ayan o, nagbakbak na. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Kaya hindi ko talaga mai-recommend yung waterproofing paint. Yan o, dito rin sa kabila. Bakbak na rin. So, hindi nagtagal guys. And maraming salamat po sa mga sumusubaybay, sumusuporta sa aking YouTube channel, AgriBC by Panochi. And mabuhay po kayo. Thank you for watching and supporting my channel. God bless and babush.